welcome to the podcast. Welcome. Hi! Hello. Grabe, parang ang tagal na, ilang days din tayong hindi nag-usap after our first episode, right? So, Right. last week pala, meron akong bubu. Hindi ko man lang na-introduce yung sarili ko. So, to our friends, syempre kilala nyo rin naman ako, but if we have new followers, I'm Eve, and we also have in the podcast Journey. Hi. We also have Anna. Hi. We have Jermaine, Name. Mommy Chicks, Hi. and of course, ang ating nagtatago behind the camera, Drew. Say hi. Hello. Ayun. Hopefully, pag nag-record na tayo ngayon, maririnig na si Drew. Kasi last week, na-post natin, medyo error tayo doon eh. Which is, I think, normal din naman. Or nagpapakaano kasi si Drew last week. Yung ano pa tawag doon? Yung papaka-mysterious effect. Ganyan. Yeah. Until now, ayaw muna niya magpakita. So, let's give that to him. Okay. Yep. And So- very soft-spoken. I think ayaw niyang ma-reveal yung shinare niya last week. Yung sa Oh. kung paano siya manligaw-ligaw. Anyway, Ooh. Anyway, so welcome to the pod. Okay, so last week when we posted our first episode, we noticed na majority ng mga naging viewers natin, mga nasa same age range natin, right? So, pero meron din iba na medyo mas bata sa atin. So, thank Yes, you. light. Sorry, slight. Yes, light. I-reveal ba din natin kung ano yung age natin para alam Not nila? yet. Wag No, muna. not yet. Magpaka-hanzo tayo na. We'll probably have like a guessing contest sometime. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Mhm. So, last week, so medyo, yung ano natin kasi last week, ay topic natin is yung ligawan-ligawan, di ba? Like yun from before to now, ganyan. Mhm. So ngayon, since it's a 3-part series, ang topic natin today is about the actual relationship na between a Mhm. couple. So, ang question ko lang now talaga is, are labels important? I think so. Yeah. Yeah, I mean, there's label and everything. It's just basically classifying a relationship. So yeah, but we'll talk about it deeper as we go on. So, Mhm. what's your take on that? I mean, kasi pag sinabi mong label, it's either you guys are together Uh-huh. or you're taking your time, so you don't want to like really say that you're together. Does that make Yeah. sense? Yeah. So, what's your take on So, that? my take on that. There's certainly a label, right? It just really depends on how you want to put it. So, for example, kayo, right? Kung hindi kayo, hindi kayo. It could also be another one loving the other, and then the other is not reciprocating it. It could be like that too. Or you're both like not in like the specific like ready state of mind to be in a relationship. Ang Shopee ko, ano ba yan? Yun naman. Okay lang. Na parang, so, okay, hindi ka ready, ito lang yung gusto ko, ito lang yung time na kaya kong ibigay sa'yo for right now, pero it doesn't necessarily mean hindi siya, wala kayong label. Meron pa rin. You could be FUBU, you could be whatever, right? There is always gonna be a label. Depende yan sa'yo kung saan mo gusto ilagay yung sarili mo or yung magiging partner mo. But definitely, there is certainly an attraction between two people. It could be 3 people. It doesn't matter. So yun, magdedepende yun sa kung ano yung gusto mo. Pero definitely, you have to give it a label para alam yung dalawa kung nasaan kayo. Hindi yung paasa yung isa, hopya ka, or ano, yung ganon. Tapos
naman pag nasaktan ka, nanligaw ng iba, or may dinate na iba, ikaw yung, masakit, parang gano'n. Parang mag-ano ka, ilagay nyo, i-detail nyo, para hindi naman detalyado talaga na, eto yung natin, contract natin, ganito siya. Pero at least alam nyo, para alam mo din kung saan mo ilulugar yung sarili mo. Correct. At saka para alam mo Yeah. din kung ano yun may kailangan mong or pwede mong i-expect dun sa partner mo, di ba? Correct. Kasi baka mamaya ikaw lang yung nag-expect, tas yung partner mo, iba pala yung yung gusto, 'di ba? Mas okay talaga dapat na nag-uusap kayo, na napag-uusapan siya. Kasi kung hindi, nag-a-assume ka lang. And we have to take into consideration na ang mga babae, iba mag-isip kumpara sa level ng thinking ng mga lalaki. So kaya tayo laging hindi same page with the male partner. It's not like we're generalizing, yung generalize natin lahat ng tao, but it is science though. We are wired differently from the guys. Sabi nga nila, di ba? Men are from Mars, women are from Venus. So, Yeah. magkakaiba talaga tayo ng perception sa mga bagay-bagay or opinion, etc. So, Journey, ikaw, Anna, Chicks, what's your take sa label or no label? Agree ako kay Jermaine regarding about the label or not having a label because kailangan there's like a communication between you and the other sa relationship. You have to talk about it, constant communication na nasa na ba kayo sa status ng relationship niyo. Kasi either you mention to the rest of the people around you na wala kayong label or may label kayo, it really depends on anong agreement niyo regarding dun sa relationship. Pwede niyo sabihin, mag-secret kayo na, sige tayo na pero wag muna natin sabihin. So it's still between you pa rin. So like an agreement between you kung nasan kayo sa part ng relationship, yung tipong nasan knowing stage pa lang ba kayo or we are on a serious na ba or this is just a fling kasi hindi pa ako handa sa relationship na serious or something like that. So it's really about the agreement between between two or anything or anyone that is part of the relationship. Parang ganun. Sorry, Ana, bigla akong naisip. Parang, Yung mga threesome. Joke lang. anything, ganyan. Meron din yung isa, pakakasalan yung rice cooker niya, something like that. So, Yeah. it's I just saw sorry. that. Oo. Diba? So, Diba? depende talaga. Depende talaga sa tao. Kasi, parang ako, iba ang preference ko sa preference mo. Sa preference ni Mami Chiki, sa preference ni Journey, kay Jermaine. So, kung ako mag-enter ako sa isang relationship or without labeling it or labeling it at all, gusto ko pag-usapan namin directly dun sa person involved na, hey, ayoko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Kasi mas mabuti ang malinaw eh. Be blunt about it kesa yung tama yung sinabi ni Jermaine na pag nanligaw siya ng iba, sasaktan kasi akala mo kayo na yung pala sa perspective niya, hindi. Yun. So may agree ako doon, basta kailangan may communication kayo, clear communication kung nasan kayo sa stage ng relationship para walang masasaktan, walang mag-expect na kahit ano. Pero Diba? may question ako, bakit, kasi clear tayo, yan ang gusto natin, di ba? Pero bakit meron na pumapayag na walang label muna? Bakit kaya? Tingin ko, baka dahil yung iba, hindi sila vocal. Yung parang nag-a-assume. Yan yung pinaka mali. Don't ever assume. Kasi may iba, parang, ay, feeling niya, lahat ng oras nila, sila magkasama, ganun. Ibig sabihin siguro, parang, inaano mo, may ka na, nakagawa ka ng storyline sa isip mo. Hindi mo kino-confirm dun sa nakakasama mo. Kunyari, nasa pa lang kayo, parang getting to know you stage or dating stage. Feeling mo, kayo, dating exclusively, pero hindi pala. Yes. Kasi never ka nag-ask. So, Yeah. diba, it's
it's also on you kung, 'di ba? Ba't hindi ka nagtanong? Or minsan parang natatakot magtanong. May mga ganun, feeling ko lang. May mga Oo. ganun dahil parang siguro natatakot sila na, ay, baka sabihin nito, pinapangunahan ko. Alam mo yung mga Filipino, kapag inano ko to sabihin nito, True. iniisip ko na, yung pala, baka mami, friend zone, mga ganun. Oo, So, parang ano natatakot. na lang, Natatakot oo, parang may ma-reject halong, or oo, or something. parang ganun, parang siguro yung ginagawa nila parang, ay, ano na lang, go with the flow na lang, bahala na, parang ganun. Feeling ko Oo. ganun yung mga nangyayari na in the end, ikaw yung Baka masira yung moment, ganun. oo, mga ganun, Oo. Oh my di ba? gosh. Grabe. Eh si Feeling ko Drew, lang. ano kayang take pag kasi syempre siya lang yung ating guy dito sa podcast. Yes. Anong ikaw Gusto ko ano? may label eh. Ayoko nung, Parang bigla akong kinilig doon, Permira. hindi ako sanay ng walang label. Right naman. Yes. Ano ba yung pero naririnig mo ba Drew yung may mga nagsasabi na wala pa silang label, ganyan. Marami akong barkadang ganun. Yun, explain mo naman sa amin, bakit kaya ganun? Bakit True. merong, Ano yun, mga packboy daw sila, pack. Yun anong yung ibig tawag sabihin sa kanila. nun? Anong ibig sabihin nun? Parang select? Ah, Select muna sila? hindi ko alam Choose sa and kanila then eh. select or something? Parang ganun. Hindi ko lang alam sa kanila kung anong trip nila. Ano ibig sabihin ng fuckboy? Mga babaero, mga ganon. Parang new. Maraming Yeah. bros. Mm. You're So still in kaya, the playing field, pero no commitment. so Yeah. kaya, yun yung definition nila ng no label kasi nga parang hindi pa sila nakakapag-decide kung sino talaga ang gusto nila. Parang ganon? Siguro. Kung O hindi baka pa may nakakahanap talaga ng napupusuan, ganun. Siguro invite natin yung group na yan next time para ma-define nila. I think so. Parang feeling ko, sa mga, eto again, hindi ako nang-generalize, but it's just how I see it. Yung mga guys na hindi nagko-commit or yung sinasabing walang label, they don't want to give it a label kasi hindi sila 100% sure about that person. Could be. It is not that person that they want to spend the rest of their life their life with. So ang siste niyan is like katulad nung sabi ni Drew na na F-boy. So they're just there for the F. It's really nothing serious. So, syempre, as I've said earlier din, yung mga babae, we're wired differently. We're more emotional. Sometimes, kapag syempre, hindi naman everyday merong tao na na will make you feel special, right? So if you have that someone make you feel special, make you feel kilig or whatever, and you feel like, okay, he likes me, blah, blah, blah. Pero again, katulad din ng sabi ni Mami Chiki, it's all in your head. Diba? Anong guarantee mo na sa'yo lang siya sweet? Anong guarantee mo na sa'yo lang siya nagpapakute or nagpapakilig? For all you know, nagpapakilig yan ng 10 or 12 more women or ibang tao. So, mas maganda talaga na kung hindi mo alam kung ano ang gusto mo sa relationship, don't say it's a no label. So, sabihin mo lang na, hindi pa ako sure kung anong gusto ko. Pero, Undecided. yes, undecided. Or, pwede mo ring tanungin, ano ba ang gusto mo? Like yung magiging kapartner mo or kung sino man to na kawalang labelan mo, tanungin mo, what's in it for me? Wasn't it for you? So, why are we doing this? At least, ask questions. May idea ka, hindi kayo parehas clueless. Tapos sabihin mo na lang, walang label kasi hindi nyo alam. Yes. That's the sagot. Correct. So sa guys, may ganun talaga, di ba? So parang, pero may mga girls na pumapayag kasi na no label. So yun Kasi yung may mga din. May May mga F-girl. din. meron what? May mga Girl. May mga F-girls din. Yeah. Hindi naman siya hindi naman siya one-sided lang Parehas. Yeah. Or, meron din kasi talaga na may lalaki or babae. Kahit na ba sabihin na natin hindi pa intimate yung relationship.
hindi pa talaga sila ready. Pwedeng companionship pa lang Yeah. or inaano pa lang nila friends pero masyadong mas special kesa sa pagiging magkaibigan So parang gusto kong medyo exclusive to pero di pa ako ready. So parang kaya no label. Pwede din sigurong ganun ang definition nila, no? Hindi, yung no label nila, hindi lang talaga nila alam. Pero kung Mm-mm. alam mo kung anong gusto mo sa relationship, you could always classify it. Katulad nung sabi mo, hindi pa it's like more than friends, less than lovers, yung dating, Mm-mm. diba? But definitely there's a chemistry there na Yeah. hindi mo naman i-deny. So, nasa sa'yo yun, how you wanna work it. If hindi naman natin sinasabi na lahat ng anong pangalan nito, hindi natin sinasabi na lahat ng no label is just after the Yeah. F word, right? Na katulad Right. din ng mo na it could be companionship Mm-mm. or probably testing waters Yeah. or anything of that kind. Pero sa lahat ng siguro sa buhay na lang talaga, dapat lahat alam mo kung anong ginagawa mo. Alam mo kung ano gusto mo, ano yung ayaw mo. Agree. So, during yung sa time na sinasabi niyang no label kayo, I think you have to take that opportunity to really figure out what you really wanted in life because you can't forever be no label. Exactly. So siguro sa mga viewers natin na currently nasa no label sila, pwede silang mag-message sa atin, mag-comment at Yeah. ma-enlighten tayo. Baka meron pa silang ibang definition Correct. ng pagiging no label and yung mga reasons behind it, diba? Yes. So, tayo, parang feeling ko, nag-assume, I'm not sure kung nag-assume lang ako, pero parang feeling ko tayo kasi leaning towards yung kailangan may label. Correct? Definitely. Yes. Correct? Yes. Okay. So, kung with label, pag pumasok ba tayo sa relationship, depende to sa stages kasi depende rin sa age, ganyan. So, hindi lang sa age, hindi lang sa season natin now. Pero pag pumasok ba tayo sa relationship, mas gusto ba natin na ito na yung person na to? Or gusto lang natin because masaya siyang kasama? Or ayaw lang natin siyang mawala kasi baka pag hindi natin, alam mo yun, pag hindi naging tayo, hindi naging kami or whatever, baka mapunta siya sa iba. Ano yung mga reasons natin for having a relationship? Go, mommy. Me? Meron tayong recitation. Okay. Well, I think yung mga reasons, sometimes, di ba, relationships don't like come in a single form. Minsan nagsistart siya as friendship, so you never plan na magiging kayo pala. Tapos, tsaka yun nga, minsan nagsistart off as friends, pero yun nga yung pinakamaganda, di ba? Yung maging friends muna kayo before you decide to go into a relationship. Pero, I don't know, parang with regard sa magkaroon ng labels and no labels, parang feeling ko mas maganda talagang may label kasi that way, yung malinaw sa inyong dalawa kung ano ba talagang mangyayari dun sa di ba, what to expect or at least what your roles are. Kunyari, sinabi mo na from the start na kunyari may mag-approach sa'yo na I like you, ganyan, na ask you on a date. So, kung ikaw, you give it a chance, sabihin mo na upfront. Although, feeling ko, siguro it comes with age na we know what we want na. But, yun nga, kung we're here as, a guide din para sa mga younger generation, yun. Na, kasi usually, di ba, you don't have any idea pa. Parang kasi nga, pag mga mas younger, kilig-kilig, di ba? Yeah. You start as crush, yung magde-date and everything. Pero yun. At saka early on naman din. Like let's say, depende nga sa age, di ba? Hindi naman porket first boyfriend mo. Or kasi Yun depende, na. di ba? Kung
let's say you're in your early 20s or you're 18, 19, parang we cannot take it against them rin naman if they say na parang, I want to have a relationship with this person, but it doesn't mean na I want to end up with him. Kasi Yeah. parang ang hirap naman sabihin na, okay, magiging tayo, tapos tayo dapat ang ending. I think we all want that, why not? Pero, it doesn't work that way, di ba? And I don't hear a lot of people saying na parang, I want to end up with this person. It's really more of, I have a relationship with him because we have the same parang wavelength, we like the same things, or pwede rin naman na we like different things, so nagmi-meet kami halfway, so we get to enjoy both worlds. So iba-iba, 'di ba? So tayo, ano yung pinaka main reason? Let's just say hindi tayo sa age natin ngayon. Kung ibabalik natin dati, ano yung naging reason nyo kung bakit kayo nagkaroon ng relationship or why kayo nag-yes na, kumbaga? And we're not saying na parang it has to be an intimate relationship, Labeled lang. Go, Journey. Ako? Sa bola, go! Ikaw, ito niya. Go! Kasi, yeah, in my case kasi, di ba, si Jay kasi yung first and last ko. Wow! Sana all. Hindi ako parang makarelate dyan sa labeling, but hindi ko na-experience yung parang yan. Hindi, ang question ko, Journey, is, naging kayo, di ba? Bakit mo siya, di ba, sinagot mo siya? In your mind and in your heart, you really want him to be your, parang partner, to be the dad of your kids, gano'n. Makulit kasi. I mean, for 2 years kasi consistent siya. So, yun, parang sabi ko. And then, maraming freebies. Oo, maraming freebies. So, Witness take kami advantage. Oo. Tapos, ayun. So, parang sabi ko, for 2 years niya akong kinukulit. Tapos, lagi niya sinasabi sa ayon sa gusto mo, ito magiging asawa ko. So, ayun. Sabi niya yun? Sinabi niya, palagi niya sinasabi. Tapos, ayun. Sana so, yun all. deciding factor ko na. Saka yung age din. Going 27 na rin kasi ako. And nape-pressure na ako sa mama ko na parang mag-asawa ka na. Sila na naman yung reason. Okay, check. I like the answer. Check. Okay, volleyball. Drew! Ano yun? Hindi Nakikinig ako. Anyon. Peer pressure. Peer pressure? Kasi yung mga barkada ko may mga girlfriend na parang yun, pagka lumalabas kami dati, ako lang yung wala. Parang peer pressure. Oo, may ganyan factor, no? So, yun sa peer pressure na yun, naging maganda rin naman yung kinahihinatnanan. Kinahihinatnan. You can do it. Yung hinatnanan. Hinatnan. Every episode may yun, hinat na. Binatan. Yung naging ending dahil na pressure ka sa friends mo, pero yung naka-relationship mo, naging maganda rin naman. Yung, or wala lang. Maganda yun, syempre. Model din ngayon. Hindi alam ko. Sabi ko. Parang ice lang. Okay lang. Tumagal naman kami ng 1 year. Yun. Parang doon na nag-start na, ganun pala yun. Ganun. Doon ko naramdaman yung heartache. First heartache. Nasaktan ka nung nag-break kayo. Siyempre. Oh, sad. Sad. May natutunan naman ako doon. Yeah, I guess that's how it is though in every relationship. Pag wala ka natutunan, talo ka. That's true. True. That's true. Yeah. True. Bigla. Dumaan na angel. Ang mga face natin. Hindi pa.
Correct. Hindi kasi minsan napapaisip din ako eh. Like, parang, meron din kasi na, kasi ba sabi ko sa inyo kanina, parang may mga, depende sa age. Tapos bigla akong na-realize, meron din naman pala na yung first na magiging ka-relationship nila, kahit na ba sabihin na natin na tipong nasa early 20s, let's say, they want na din na parang ito na yung last nila. Parang they want this to be their greatest love, right? So, kung ano man yung naging dahilan kung paano sila naging sila, masakit pa rin talaga yung ending pag naghiwalay. Yeah. Right? So, ano ba dapat yung ginagawa ng couple to make the relationship work? And I'm sure maraming dahilan yan. Pero ano talaga yung mga basic, kumbaga? Sa tingin niyo? First, you should be right for each other. What if you're not? Well, you'll learn. Kasi habang magkasama kayo sa relationship, you'll know each other more. Mas makikilala niyo yung isa't isa. Minsan, habang yun nga katulad sa ligaw stage, iba yung pinakita sa umpisa, tapos pag magkasama na kayo, iba pala yung totoong pagkatao. Okay? So, doon mo malalaman kung compatible kayo. Ngayon, hindi kasi ako yung kailangan you have to work on it or whatever. Parang ganyan. Para sa akin kasi, kung sa ligaw stage na very strangers pa ang datingan, wala kang masyadong alam. Tapos kapag nalaman habang kayo na pala, ang dami mong, hindi ko gusto to, hindi ko gusto ganyan. Hindi mo naman pwedeng sabihin na kapag mahal mo yung tao, magbabago ka. Hindi sa ganon. Okay? Siguro, 1, 2, ganyan na, yes, okay, compromise tayo kasi hindi naman pwedeng ikaw lagi ang mag-a-adjust sa akin. Mag-a-adjust din ako. Pero kapag kayong, kayo, total opposite yung ugali nyo or yung gusto nyo, tapos yung mga, kunyari, ayaw ko to, tapos inulit mo na naman, tapos paulit-ulit tayo. Na ako, personally, ayoko na paulit-ulit. Umiinit ang ulo ko pag paulit-ulit. Pag sinabi ko sa'yo ng more than 2 times na, para sa akin, ayoko na, parang gano'n. Hindi tayo magkakasundo. Tapos ayoko naman na lagi mong ikaw yung magbabago, tapos sabihin mo, iba na ako, ibang tao na ako for you, ganyan. Kasi parang hindi mo na maintain yung pagkatao mo, parang gano'n. So, doon mo makikita pa lang sa relationship niyo kung okay kayo. So, first year, alam mo na yun eh. Pag medyo paulit-ulit na kayo, nag-aaway na lang kayo, and then you just decided to stay on the relationship because you just wanted to prove the world na, pwede itong magbago or pwede akong magbago. Pero, pwede mo rin kasing tanggapin yung fact na hindi talaga kayo para sa isa't isa. And then you learn this from him, you learn another thing from her or whatnot. Tapos in the long run, na habang tumatanda ka nga, na alam mo na kung ano yung gusto mo, nagmamature ka, na tapos mas mamimit mo yung taong para sa'yo. Oo. Na ang relationship kasi, nandito na ako sa stage ng buhay ko, na ayoko ng anything na nakakabwisit. Alam mo yon? Kasi minsan buwisit ka na sa trabaho mo, tapos pati ba naman sa love life mo, buwisit ka. Siyempre, kailangan i-balance mo na yung nature, di ba? Wala na tayong magagawa sa trabaho kasi trabaho yan. You get paid for it naman. Pero in a relationship, ang reward mo dyan is to be loved when you give love to the other person. So, ganun na siya. It has to be reciprocated, yes. It has to be reciprocated. Sa relationship, masasabi ko rin, hindi siya laging balance. Okay? One person would always love the other better. Pero you don't have to compete. Diba? You just have to accept it and love the other part, like your partner or your husband or your wife the best that you could. Ngayon, kung alam mo mas mahal ka nila, so what? Just love them. Just give more love. Ganun lang yan. Which brings me to this question. Mas piniprefer ba natin yung mas love natin or mas love tayo? Ibigay natin ang bola kay
Boom, Ana. May ganun. Anna. Go, May Ana. sound Ako ba? effect na. Sinalo ko na yung bola. Charit. Thank you. Pero para sa akin, syempre, mas gusto ko yung mas love ako. Kasi parang feeling ko kayang kong i-reciprocate yung love kasi na ibinibigay sa akin. Pero kung hindi ko na-receive yung love na deserve ko, parang ang sakit para sa akin, parang ang hirap i-comprehend sa utak ko bakit hindi mo ako kayang mahalin the way na kaya kitang mahalin. Kung gaano ko ka ka laki yung love na ibinibigay ko sa'yo. Parang yan. So, in my opinion, para lang sa akin to, hindi para sa lahat. Mas gusto ko, mas love ako nung partner ko kaysa sa akin. Kasi I can give the same love kung ano yung love na binibigay mo sa akin. Parang yan. Parang hindi ako mahirap magbigay ng love sa isang tao. Pero Hindi ka you need to matamon. love me first. As long as nakikita Yes. mo yung level ng Yes. love and emotions, kaya mong suklian. Yes. Diba? True. Kaya kong suklian yun. Kumbaga, I can go beyond kung ano yung gusto. Yung mga, siguro may mga bagay na hindi ko magagawa, pero baka dahil kasi sa amount ng love na binibigay mo sa akin, maybe I can give it to you. So, ganon, parang ganon. Hindi ako mahirap kausapin when it comes to that, as long as I'm receiving enough or more than enough that I deserve. Yeah. Okay, Mommy Chicks, boom. Mas Thanks, gusto ko Anna. mas gusto ko yung mas mahal ako. Kasi in the past, parang kasi ako bongga mag talaga bigay todo. Magmahal. Oo, ganun. Ganun talaga. Tapos, di ba, the more you love, the more painful it is pag nag-end, di ba? So, parang ganun. So, parang, napansin ko lang. Parang laging, yung previous, ko ganun. Tapos, biglang, in the end, parang dahil ikaw, mas, yung bigay todo, kasi yung isa parang average or, bare minimum. Parang na-realize ko, I think I deserve more. Mas gusto ko na mas love ako. Ganun. Oo. Thank you, Mommy Chicks. What about Journey? Siyempre, mas gusto ko mas love ako. Lagi kasi akong tamang hinala. So, may mga trust issues ka, gano'n. Ganun. So, kapag hindi ako mas love, hindi mag-push. Ganun. Please. Hindi mag-work. Girl, ikaw. Ano mas gusto mo? Pero para alam ko na sagot mo. Katulad yung siguro ng sagot nila na mas love ako. Kasi, kasi hindi naman ibig sabihin na mas love ka ng tao, hindi ibig sabihin hindi mo siya mahal. True. Nagkataon lang na greater. It could, yeah. Love nyo isa't isa. Love nyo isa't isa. No questions like there. A nudge or just like a level up or even just a tad bit. Point something up, Yes. Pero mahal mo pa rin yung tao. Pero iba kasi yung kapag super dedicated sa'yo, nakikita mo yung effort. And katulad din ng sabi ni Journey na tamang hinala ka. Ganun yun eh. Kapag ikaw yung mas nagmamahal, tapos medyo hindi lang nasagot yung tawag mo or yung text mo, medyo tamang hinala ka na paranoid ka na, ano nang ginagawa mo or whatever, ganyan. Ba't di mo sinagot yung text ko, ganyan. Pero kapag alam mo na mas mahal ka, alam mo hindi gagawin sa'yo. Yes. That makes sense. True. True. Ako naman, sorry, ikaw muna. Hindi, yung parang na rin kasi, you love the other person, but you love yourself as well. So yung ego na, okay, hindi ako kayang, lokohin ito, or ito talagang, alam ko, na ibibigay ang buhay niya para sa akin. Parang gano'n. So, at saka, sige, ayaw sumagot kay Drew. Ako rin naman, parang isa rin sa mga reasons ba't gano'n. Kasi, madali akong unstable ako. Unstable ako. So, kung hindi buo yung love ko, kung hindi more, madali ako. Hindi naman ibig sabihin patience and all not buo.
No, I mean, kumbaga parang mas gusto kong mas nag-e-effort kasi. Mas gusto kong, mas pinapakita ko yung love. Ganon. So, I'm not Isipin mo, saying na kung mas love minimal. ka nung person, mag-e-effort ka rin naman, di ba? Pwede mo pa rin nagbigay ng buo yung effort mo eh. Oo, Mas oo. It's mag-e-effort just like, kung ano, ang difference lang is mag-gauge mo lang kung sinong mas nakakaangat yung love. Na super konti lang naman yung, Yeah. yung Oo. difference. Yun lang yun. Pero I guess it boils down to kung sino yung kapartner mo din kasi. Kung feeling mo ito yung tao na para sa'yo, nagkataon na mas mahal mo siya or mas mahal ka niya, parang hindi na yun yung ano. Pero yun nga lang, I guess it's preference kasi na kami, mas gusto namin na mas mahal kami kasi we could always reciprocate kung ano yung ibinibigay. I mean, mas nakaka-adapt kami, parang ganon. So, pero para sa'yo, na kung feeling mo, kung pag mas mahal mo yung tao, mas mag-exert ka ba ng effort? Ganon ba yun? Parang mas ano siya, like I said nga, madali akong ma-distract. Madali akong, parang I kaya. know, kasi kulang ka sa tulog. Yeah. Like, hindi kulang ako sa tulog. Kulang ka sa tulog ka kasi, para ano. Pero hindi, parang madali akong ma-distract. Kumbaga, ang hirap i-explain eh. Kasi, basta mahirap i-explain. Siguro maya explain ko pag medyo bumalit na yung thoughts ko. Diba? Alam mo, pag hindi mag-hold ang love mo, pag hindi buong-buo at hindi mo siya mas mahal I-cut kaysa sa natin yung part ni Andrew, mas bibigyan ko ng mas magandang explanation. Okay. Yeah. Pero Ano ako lang, sinabi mo, sabihin Ana? ko na, buo yung love ko. Yes. So, Yeah. lahat naman tayo, I'm sure, Yeah. buo din tayo magbigay ng love. Kaso nga lang, yun nga, parang, ano na, yung preference lang nag-change na. Kumbaga na-realize ko lang sa sarili kong ano. Parang mas bet ko na yung mas love ako. Ganun. Ako din, mas bet. Siguro dumaan din naman ako sa time na, I think so, when I was younger, Diba? mas preferred ko yung mas mahal ko yung sobra. Kaya lang parang ang dating, ako yung naghahabol. Ayoko ng ganon. I just realized ayoko ng ganon. Oo. Ako naman, hindi sa yung kunwari pag maghahabol. Para kasi sa season ko now, mas preferred ko talaga siya. Kasi pag pakiramdam ko, mas mahal niya ako. Alam mo ba, feeling ko kaya ayoko sabihin kasi mapapakinggan niya to eh. Pero, ano pala ginawa ko? Example, meron akong friend, mas preferred niya talaga, mas love niya yung guy. Ganun na lang. Kasi mapapakinggan niya. Cut mo yung part na yun, Drew. Cut mo yung part na yun, Drew. Para kunyari, friend niya lang. Okay. Oo. Okay, go. Anyway, so, sige, given na yan, diba? Sa mga relationships naman, meron at meron din talaga kasi na mas love yung person over the other, but it doesn't mean na bare minimum. It just so happens na yung amount of love of the other person can be a little more, diba? Or a little pinch more than the other person. But there's nothing wrong with that, diba? Yeah. Okay. So, anyway, so sa relationships, alam na natin what keeps it together, diba? The communication, respect, etc. Pero, ano yung nagiging reason usually kaya nawawala yung relationship? We're not talking about marriage here, Yeah. Siguro pag Turn-offs. nagkaroon ng sudden change. Oo, turn-offs. Saka sudden change. I think yung the usual thing that he's doing for you, nag-subsides na in compare sa earlier stage ng relationship. Siyempre, kung ikaw ang nasa relationship, kung halimbawang may changes in feel mo parang hindi ka na na-appreciate, hindi na minibigyan ng panahon and so on. Siyempre, mag-iiba na yung feeling mo tsaka pakiramdam mo regarding the relationship. So if there are sudden change na hindi mo naman alam kung anong reason or kung may valid reason ba bakit siya naging ganon. So, most likely, hindi ka nagaganahan sa relationship. Parang, ano na nangyari?
bakit naging ganito na? Okay pa ba kami? The same pa ba yung feeling niya? Ngayon, um, kumpara noon, parang ang dami nang magiging question kasi sa utak mo eh. Tapos minsan kapag nasa relationship, tapos ngayon tatanungin mo siya kung anong problema, tapos ngayon hindi ka bibigyan ng valid reason, sabihin wala lang. Hindi pwedeng wala lang kasi hindi naman pwedeng mag-change sa isang bagay na walang reason, di ba? So Correct. kapag hindi ka binibigyan ng valid reason or binibigyan ng dahilan or hindi mo alam kung anong nangyari sa kanya, kung nagka-problema ba siya or whatsoever, so doon ka na mag-start na mag-wonder eh. Gusto ko pa ba itong ituloy? Or i-end ko na itong relationship na to? Hindi na ba gumagana tong ganitong setup sa amin or whatsoever? So, doon nag-start yung questions kung bakit nag-iisip ang ako or yung partner mo na dapat na bang i-end tong relationship? Ganon. Or mag-cool off muna, di ba may mga cool off pa before, ganon. Yun, Valid. Top di ba? three reasons. Girl, Turn-offs. usually. Di ba meron yung sabi niya na turn-offs, tama? Turn-offs. What kind? Like yung Wala pa naman tayo sa marriage eh. So, yes. ako na, hindi tayo magniname pero like someone na, okay, crush mo nung una, and then maging kayo na, tapos ang datingan, wala pa ng laman to. Oo. Right. Yun. So, parang wala kayong matinong conversation. It's not like we're aiming for a very logical and very deep conversation. Pero minsan wala lang talagang substance. And, True. turn off. At saka hindi yun yung tipo ng bagay na you could work on it. No. Kapag wala talaga siyang laman, wala siyang laman. I'm sorry. True. Yeah. All. Tititigan lang Lalo na kayo, ganun. Yung mahirap yung walang pag yung kumbaga okay naman yung mga light-hearted conversations. Pero Yes. sometimes yung gusto mo yung may sense. Tapos Yeah. pag yung times na gusto mo may sense yung pag-uusap nyo parang cannot be reached ang datingan. So parang I know. oh my gosh, parang next. Parang ganun. Yung parang nakikipag-uusap ka sa menor de edad. Oo. Na Yung Kasi yung mga parang Oo, nasa tsaka playground ka, yung hindi nakipag-usap sa nagsisync, mga diba? bata. Oo, yung grabe, iba na yung, kumbaga parang iba talaga pag kahit papano, same wavelength. Hindi naman kailangan Yes. IQ na something na Sure. sobrang taas. Pero at Yes. least, you meet, yung sa yung sa wavelength nyo, nag-a-understand kayo. Kasi, more often than not, communication is key. So, pag hindi kayo hindi nyo mag-get sa isa't isa, parang, oh my gosh, problema yun. Ano pa? Last. Journey. Sorry, mukha kasi akong pera. Mukha akong pera. So, pera siya. Important. Diba? Meaning, Sino ba itong artista? Yung bago ngayon, nakapag-break siya kasi daw lagi siya yung gumagastos. sino to? Sa guy. Si Ivan. Tapos Christine Reyes. Yeah, siya yung laging Oo, gumagastos. tama. As in, siya yung laging naglalabas ng pera. Cousin siya ni Vanny ng cousin ko. I-verify ko. Sarap. Yan din. Yeah, isa yan sa mga rason kung bakit. Yeah. Kasi minsan din yung mga lalaki, akala nila kampante na kapag the female or the woman is earning, akala nila carry lang. Nasanay na. Yung mga times kasi na minsan yung lalaki, hindi nakakahanap pa ng perfect work for them. Pero kapag hindi mo nakikitang nag-effort, it's another thing. So yun, pag hindi nag-effort, di lalo mo na makikita na, ano na mangyayari sa future natin kung ako lang ang kumakayod. Ang nangyayari, ako lang ang pagod, ako lang nagbabanat ng buto.
Correct. Ano nangyari sa fairness and equality? Correct. So, kumbaga, Correct. sa parang early stage pa lang ng relationship, Oo, ganun na. makikita mo na Paano yun. na pag kinasal kayo, di ba? Or magkasama na kayo sa isang bubong, in short. Yeah. Right? Yeah. I'm surprised na wala sa top 3 natin na reason yung cheating. Kasama din siguro yun sa mga top 5. Pero Hindi ano, ko pa kasi Dagdagan mo na lang. na-experience. Yes, sa akin. Oh, no. Hindi siya make or break yung cheating. Break Although, din siya. pwede natin siyang Ay, gawin hindi. na another Pero topic. sa akin Pero hindi siguro siya pag top 3. nag-cheat, pag sa akin nag-cheat, wala na. No Ano kasi, brainer. I don't give second Non-negotiable. chances. Non-negotiable. Yep. Non-negotiable. I don't give second chances. Sorry. Once they do it, they'll do it again. True. That's true naman talaga. Siguro pwede natin siyang gawing ibang episode kasi mahaba-habang usapan. Yes, mahaba ang talaga cheating, siya. And, Mm-mm. yep. So, breakups, yung mga nagiging reason normally yan sinabi natin, di ba? I think mas maganda na i-drill down din natin siya. Like yung mga reasons ng breakup, medyo mahaba-haba kasi yun eh. Or yung when to move on, di ba? When is it time to really end the relationship? Or when is it time to break up? And when is it time to move on? Diba? May hanging question yeah. ako. Kasi di ba meron na parang 3 months rule. Narinig niyo ba yung 3 months rule? Yeah, narinig ko sa inyo ng Kuya Yes. Jay. Yes, may 3 months Narinig ko rule. yun kay, Napanood niyo ng, narinig ko yun kay John Lloyd ng Filipino movie. sa One More Chance. Yes, 3 months rule. So, Si yeah. Yes. si Popoy. Si Popoy, tsaka si Basyang ba? Basha. Diba? Basya. Yan ang magiging topic natin next week. Yung when is it time to break up? When is it time to move on? Diba? So, Yeah. yun. So, dapat medyo mag-interview na tayo ng mga friends natin na parang yung mga naging reason nila. Kasi ngayon, di ba, alam na natin tayo. Yun yung mga reasons natin kung ba't hindi nag-work out yung relationship for us. What about yung mga kakilala natin, mga friends natin? Kasi I'm sure madaming mga reasons behind a breakup. Diba? And then, let's ask them also, when is it time to move on? Okay? Sure. Okay. So, I think we're good na today. Right? I think so. I'm good. Ano na naman yung ending Good. feel, guys? So, ano yun? Tapos si Drew, isasama na naman niya to doon sa pinaka-main episode. I-upload niya na yung mga comments ko na, ano na nga yung ending natin? Laging ganun na. Pero, yun nga. So, for those na yung new viewers, tapos mga friends, ganyan, na if you think meron kayong, kasi di ba meron kaming mga hindi na-define talaga completely kanina because hindi naman namin na-experience yun. So, we encourage you guys to send us, a DM, message us, leave a comment, para maybe ma-enlighten kami kung ano yung status ng mga relationship na pinagdaanan nyo and you can define it better or, you can define it better compared to how we define it. So, feel free to do so as long as you don't bash us, okay? Yeah. Positive vibes only. I mean, Bye. yung mga sinasabi namin, it's opinion. It's based on our experiences. So kung iba yung na-experience nyo, so yeah, feel free to share it with us. But hindi kailangan pare-parehas yung experiences natin para mag-agree tayo with each other. We'll always have different experiences and different outlook in life. Pero just share experiences. I mean, it helps na makapag-share. So yun. Yes. So, thank you, everyone. We'll see you next week. Bye. Bye. Bye.